lalo na sa mga kapatiran natin sa inyong mga tahanan at sa lahat po ng sumusubaybay sa ating karambahan ngayong umaga nito. Purihin po ang Diyos at tayo po ay sama-sama upang ating itaas, dakilain at walatin ang ating Panginoon. Subaybayan niyo po ang ating FB Live at kayo po ay mapagpala buhat sa mga salita ng Diyos. Tayo po lahat ay manalangin, tayo po natin kayo para tayo po ay simba sa panalangin. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa umagang ito na muli po ay pinagkaloob po sa amin. Kami po ay makalapit, makasamba, makapagbigay, Panginoon, ang aming pong pasasalamat sa mga nagdaang araw. Salamat po sa buhay na tagay po namin ngayon. Kaya sa lakas at pwede namin ialay para ikaw ay aming pagpulihan at aming sambahin. Salamat po, Panginoon, dalangin po namin sa umagang ito. Kami po ay patuloy po samahan at pangunahan, Panginoon, sa amang dako, naroon ang mga kapatiran. Nandito man sa mga tahanan, nasa ibang bansa, Panginoon, pagpalaan po sila. At ang lahat na nagkakatikot-tikot ngayon upang dumulog sa iyo. Dalangin namin ang iyong banal na kapangyarihan, banal na Espiritu Santo ay patuloy na bumabay. At maingatan po, Panginoon, ang bawat dako at ang mga mananampalataya ay ingatan po ninyo sa panahon ito na meron kami mga pinakaharap. Kaya din, Panginoon, patuloy kami nagpapakumbaba sa iyong harapan upang idulog sa iyo ang gawain at pangunahan mo ang bawat sa amin. Kaya marapatin mo, Panginoon, ang bawat isa, mga magamit po ninyo para sa iyong kaluwalhatian. Ngayon man ang aming mga pagkukulang sa iyong harapan, kami po ay magpapakumbang malapit at humihingi po ng kapatawaran. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkakasala, sa isip, sa salita, at sa iba. Kaya po ninyo, Panginoon, ang umagang ito ay hindi mahadlangan ng mga bagay, lalo na yung hindi ayon sa pananampalataya. Dalangin namin, Panginoon, ang bawat gagawin po namin ay nakasentro lamang sa inyo at ayon sa aming pananampalataya. Ipinagkaloob po ninyo sa amin. Salamat sa kaligtasan, salamat sa kapanatagan, Panginoon, na umagang ito na kami nakatulog sa iyo upang ialay ang pagsamba, ang pagpupuri, ang pagkakapagkakila sa ngalan lamang ng aming Keso Kristo. Tayo po lahat ay magsabi ng Amen. Sa mapagpalang umaga po muli at tayo may sama-sama, itas po natin ang makilang pangalan ng ating Panginoon. Magandang Panginoon, glory. Hallelujah. Praise the Lord. Sa Panginoon Jesus. Announcement po natin for next week, September 26 na po. Bilis ng panahon, next week, October na. Okay, Bible reading po natin is si Sister Micah. Prayer po natin is si Sister Monica po. And MC natin, Sister Joy, song leader, Brother Michael. Special number po is youth, and operatory prayer po is si Sister Fatima at May po. Darako na po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos at sa pakikinig po natin ay dumarating ang pananampalataya. Amen po? Amen. Kaya ngayon, palakpakan po natin ng Diyos sa buhay ng ating pastor, Pastor Ray Pablo. Praise the Lord. Sa mapagpalang umaga ho sa ating lahat. Purihin ng Diyos. Tayo po ay talagang papatuloy sa biyaya ng ating Panginoon sapagkat talagang may binabaka pa rin tayo na mga sitwasyon na hindi natin iwasan. Kaya pa man, alam natin na hindi naman napipigilan ng pagkilos ng Panginoon. Amen. Sa buhay natin, kung talagang sabi nga, kung minsan ay kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Ano ba? Okay, pakiayos na. Okay? Tayo nagpapasalamat sapagkat ang Diyos man ay hindi nagpapabaya at tayo po ay kanyang patuloy na sinasamahan sa kabila na ating mga kapatiran ay struggle sila at di natin alam ang kanilang mga sitwasyon din. Wala nang nagsasabi sa atin kung anong kanilang sa patuloy lamang natin silang ipanalangin na sila ay nasa mabuting dalalagayan. Marami sa kanila ang maaaring dumadanas ngayon ng mga pagsubok sa buhay nila. Pero ang pinakamahalaga, sa kabila nito ay hindi nawawala yung ating pananampalataya. Amen. Kasi mahalaga ang pananampalataya.
Napakahalaga po, napaka-importante ng pananampalataya ng bawat mga mananampalataya. Okay? You are not called, hindi ka tatawaging mananampalataya kung hindi ka nananampalataya. Kaya, faith, no? Ito yung pamagat ko, faith. Ito yung napakahalaga. You know why? Without faith, it is impossible to please God. Amen. Kung walang pananampalataya, di ba? Yan, no? Oh, bakit napakahalaga? Ayan. Sabi sa Hebrew, tayo natin tumayo bago ako patuloy. At makita mo natin yung nagandahan nito, okay? Let's all stand and let us read. Ito, isang verse lang po ito, pero napakarami po natin supporting verse na pwede makita dito. Okay? Sabi nito ay pananampalataya. Ito ay napakahalaga. Sa Hebrew chapter 11 verse 6, ito po yung sinabi. Okay? Sabay-sabay po tayong basahin. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Okay? Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. At Siya ay tagapagbigay ganti sa mga sa kaniyay nagsisihana. Ayan, dito sa aking monitor, malabo. May monitor din ako, kagano kayo na. Naka-monitor ako. Praise the Lord. Amen? Pulihin ng Diyos, sa ginagawa niya sa ating social media, nakikita ko natin. Anyway, ako ay medyo nalulungkot dahil 4 lang yung viewers natin. Hello sa mga 4 na viewers. Purihin ng Diyos sa buhay po ninyo. Okay? Ayan. Katuwaan natin na tayo po ay makapag-ikot sa Diyos sa itong paraan. Okay? Tayo po yung manalangin. Tayo pong lahat ay umuko sa inyong mga nasa tahanan, sa mga sumusubaybay po natin. Tayo po ay sama-sama manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Muli kami po nagpapasalamat, Panginoon, sa umaga nito. Sa pagdako po namin upang pag-ulay-ulayan yung mga salita, hiling po namin, Panginoon, na mabuksan ang aming isip, ang aming puso na siyang tumatanggap ng iyong mga salita, lalo ng aming espiritu. Kaluluwa, kung ito'y makakain at mabusog. Dalangin namin, Panginoon, ay gabay at patnubay. Ang pagpapala buhat sa iyong mga salita ay matanggap ng bawat isa sa amin na may pananalig, may pananampalataya sa iyo. Napakahalaga po, Panginoon, na meron kaming pananampalataya sapagkat dito mo kami kinalulugdan. Ang taong may pananalig at pananampalataya sa iyo ay nakapagbibigay ng kaluguran. Kaya salamat po. Matutunan nawa namin ang pananampalataya ito ay pamuhay, magamit, lalo na sa panahon ito na pagharap po namin sa pandemya. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyo ang lahat ng papuri. Sa ngalan ng aming Yesu Cristo. Tayo pong lahat ay magsabi ng Amen. Ayan. So, mapagpalang naman. Palagpakan po natin ang ating Panginoon. Okay, huwag tayo magsasawa na pag-ikot sa Diyos. Huwag tayo magsasawa na sambahin ang ating Panginoon. Sapagkat ito yung buhay na meron tayo. Ito yung natatanging kayamanan ng bawat isa sa atin ay ang sambahin ng ating Panginoon. Di ba? Inaamin natin yan eh. Di po ba? Ang aking natatanging yaman ay sambahin ka. Di ba? Ang pagsamba sa Diyos ay hindi mapapantayan ng anumang yaman. Ang karanasan natin na paglingkuran ng Diyos ay hindi mapapantayan ng anumang material na bagay, ng maraming pinansyal na bagay. Ano ba? Kakaiba ho ito. At ito'y mararanasan ng taong may pananampalataya at pananalig lamang sa Diyos. Kaya dito sa ating pag-aaralan, napakahalaga, amen? Napakahalaga na meron tayong pananampalataya sa Diyos. Again, yun po yung sabi, no? At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Ibig sabihin, kahit anong kabutihan ang ginagawa mo, kung wala kang pananampalataya, hindi ka pwedeng kalugdan ng Diyos. Okay?
Hindi tayo kalulugdan ng Panginoon kung wala tayong pananampalataya sa Kanya. Sapagkat ang sabi dito, ang sino mang lumalapit sa Diyos, ang sino mang nagnanais lumapit sa Diyos, dapat may pananampalataya. Eh sa buhay natin, kinakailangan itong pananampalatayang ito, itong pananampalatayang galing sa Diyos, na kumikilala sa Kanya. Lalo na sa panahong ito, alam natin na wala tayong ibang pwedeng lapitan at makatutulong sa atin kundi ang Diyos. Amen po ba? Amen. Kahit na magagaling na mga doktor, Yes. kahit ang mga napakamatalinong tao magagaling sa lipunan, hindi nila kayang pantayan ang pwedeng gawin sa atin ng ating Panginoon. Amen? Kaya dito makikita mo natin ang kahalagahan ng pananampalataya na dapat meron tayo sa panahon ito. Ano bang klaseng pananampalataya meron tayo? Anong pananampalataya ang tinuturo ng Biblia? So yun ang pag-aaralan na sapagkat napakahalaga ng pananampalataya sa bawat isa sa atin. Kumbaga pag magluluto kayo ng isang putahe, ang pinakamasarap na ingredients. Di ba? Yung nagbibigay ng masarap na lasa. Ganun din tayo sa harapan ng ating Panginoon. Kasi kahit anong gawin natin kabutihan, kahit anong gawin natin, paglilingkod kung wala tayong pananampalataya sa Diyos sa pinaglilingkuran natin, sa Diyos na inaalaya natin ng ating buhay. Without faith, it is impossible to please God. Kaya kung gusto natin malugod sa atin ng Diyos, manampalataya tayo sa Kanya. Sumampalataya tayo na mayroong Diyos. Amen. Lalo na sa mga, sumampalataya tayo na mayroong Diyos sapagkat kung ang Diyos ay malulugod sa atin, bibigyan niya tayo ng mga bagay na ikasisiya po natin. Amen? Delight yourself in the Lord and He will give you the desire of your heart. Hindi ba kayang ibigay ng Diyos yung laman ng puso natin? Yung desire natin. Kung ito ikabubuti natin at ikasasaya natin, ibibigay yan ng Diyos. Amen? Ano kailangan natin? Manampalataya. Ano po ang kalaban ng pananampalataya? Fear, doubt, amen? Unbelieving, di ba? Yan yung mga kalaban yan eh. Kaya kung bisan, sa buhay natin, hindi na nararanasan ng mga bagay na gusto natin mangyari sa mga nagkukulang tayo. O, ito sinasabi doon, di ba? It is impossible to please God. So, we need to focus in our faith. Sa po natin yan. Napakagandang pag-aralan itong pananampalataya. Sapagkat kung meron kang pananampalataya, bukod sa ikay kinalulugdan ng Diyos, sasa iyo yung mga bagay na gusto mong mangyari. Okay? So, faith, let us focus. We need focus in our faith. Okay? Pinakailangan, nakafocus tayo doon. Sabi ng Hebrew chapter 12, looking unto Jesus. Okay? The author and the finisher of our faith. Focus on Jesus. We are focused our eyes to Jesus. The author and the finisher of our faith. So, sabi ng Hebrew 11:6, itong faith napakahalaga. Okay? Itong ating pananampalataya. Pananampalataya natin, napakahalaga po niyan. Kung makikita po natin. Okay? At kung malalaman po natin ang kahalagaan po niyan sa buhay natin. Okay? Faith. Sabi doon, faith. Ayan. Kailangan ko siguro talagang Ayan. Kaya sabi doon, without faith, it is impossible to please God. So we are focused on what we are believing. Amen? Dapat may focus din tayo sa pinananampalatayanan natin. Nakatuon tayo sa ating pinananampalataya. Number 1, sa Diyos. Amen? Ano po ang sabi ng Hebrews chapter 1? Okay. Balik ako. Ito muna. Bakit? Meron ako nakita rito na sinabi po ni Thomas Aquinas, ito po ay isang Italian philosopher, no?
Nasabi niya rito, the one who has faith, no explanation is necessary. Sa isang tao na nananampalataya, no, hindi na kinakailangan paliwanagan. Amen, sabi niya. But the one without faith, sabi naman niya, no explanation is possible. Sa mga taong hindi mananampalataya, hindi nananampalataya, wala na kinakailangan. Hindi mo na kailangan na i-explain pa. Bakit? Hindi mo na tatanggapin. Hindi mo na kikilalanin niya. Okay? So what shall we do? Sabi dito, okay, kung walang pananampalataya, hindi maaaring kalugod-lugod sa Diyos. Ang taong walang pananampalataya, hindi pwedeng kalugod-lugod sa Diyos. Okay, ano ang dapat natin fokusan? Ano ang dapat nating makita? Okay? Tingnan natin itong mga taong may pananampalataya. Huwag na natin pag-usapan kung ano mayroong pananampalataya tayo. Pag-usapan na po natin yung mga tao ng Biblia na mayroong pananalig at pananampalataya sa Diyos. Okay? Pinakita yan ng Hebrews chapter 11. Itong mga taong ito, pwede natin silang tignan. Okay? Pero ang sentro ng ating pananaw, walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen? Ngunit ang Biblia ay nagturo, sino itong mga tao ito na dapat din natin tingnan na sila'y nanampalataya sa Diyos at ano ang mga nangyari sa kanila. Okay. Tignan po natin. Sisihin natin. Ang pananampalataya sa Diyos. Ito yung pamagat na ito, nagagawa ko eh. Nahuhuli kasi ako eh. Hindi makita. Okay. Sabi dito, sa Hebrews chapter 11 verse 1, yan. Ang pananampalataya ay katiyakan. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga, tingnan po natin, that's the Bible says, inaasahan. If you have faith, amen, kung meron tayong pananampalataya, mangyayari yung mga bagay na ating inaasahan. Ano yung mga bagay na ating inaasahan? Ang sabi ito, ang ating mga inaasahan at maninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Okay? Number 1. Kanino tayo maninindigan? Sino yung inaasahan natin? Sino yung hindi natin nakikita na sinasampalatayanan natin? Amen? Only God. Amen? Pero sabi dito, ang pananampalataya ay katiyakan. May katiyakan tayo. Natitiyak natin. Di po ba? Yung mga bagay na inaasahan natin ay mangyayari. Kung tayo po ay maninindigan sa mga bagay na ito. Ano yung mga bagay? Yung mga bagay na hindi natin nakikita. Okay? If we have faith and we believe it, we are focusing, amen, doon sa mga bagay na ating sinasampalatayanan. Yung mga bagay na pwedeng mangyari sa atin. Example, ng ating salvation. Di ba? We are focused doon sa salvation natin. Nakafocus tayo sa ating kaligtasan. Hindi po ba? We are believe that we are saved because of our faith. Sabi ng Biblia, ang sino mang sumasampalataya ay maliligtas. Amen? Inaasahan natin yun. Hindi pa man natin nakikita, pero inaasahan natin yun na mangyayari sa atin. Pero kailangan panindigan po natin. Kailan, hanggang saan tayo maninindigan sa ating pananampalataya. Amen? Ito ba ay may hangganan? Ang hangganan nito kapag nangyayari na yung mga bagay na hindi natin nakita na inaasahan po natin. Amen? Di po ba? Kasi mawawala rin yan eh. Ang pananampalataya ay titigil. Signs, miracles, and wonders. Titigil po yan. Ang pananampalataya. Ang pangangaral. Ang lahat ng bagay. Hindi pangangaral. Matatapos din yan kasi ang huling pangyayari bago dumating ang Panginoon, yung pangangaral. Di ba? May pangaral sa buong sanlibutan. Ayan, di ba? Okay? So mahalaga na makita po natin yung pananampalataya. Sapagkat ito nagbibigay sa atin ng katiyakan sa mga bagay na hindi natin nakikita na mangyayari sa buhay natin.
Okay? So, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kaya mahalaga ang pananampalataya. Ito yung mga tao mananampalataya. Secondly, yan. Kinalulugdan ng Diyos ang mga tao unang panahon dahil saan? Sa kanilang mabubuting gawa? Dahil sa kanilang pagsunod? O dahil sa kanilang pananampalataya? Amen po ba? Yung mga tao ng unang panahon, sila ay kinalugdan ng ating Panginoon dahil sa kanilang pananampalataya. At dahil sa kanilang pananampalataya, sila ay nakasunod sa kalooban ng ating Panginoon. Amen? Kasi kung wala silang pananampalataya, bakit ako susunod? Hindi ko nakikita. Bakit ko gagawin ng isang bagay? Bakit ako susunod na hindi ko nakikita ang isang bagay? Pero dahil may pananampalataya sila noon, nagawa nilang sumunod sa Diyos. Amen? At dahil nagawa nilang sumunod sa Diyos, sila ay pinalugdan ng Diyos. Amen mo ba? Ganun dapat tayo mga mananampalataya. Hindi natitinag yung mga bagay. Hindi tayo matitinag ng mga bagay na nangyayari sa ating harapan. Sapagkat hindi naman doon nakapokus yung ating mga paningin at ating pananampalataya. Kaya minsan bumabagsak tayo, kaya minsan hindi tayo naninindigan doon sa ating inaasahan sapagkat nawawalan tayo ng focus. Ito, bibigyan ko ng diin yung focus, yung salitang focus, nasa letter N tayo. Pananampalataya. Okay? Meron yung letter O, meron yung letter C, meron yung letter U at S. Pag-aaralan natin yan dito sa pamumugitan ng pananampalataya na tinuturo ng Biblia. Okay? Secondly, verse 3, dahil sa pananampalataya, tignan po ninyo, dahil sa pananampalataya, ang sabi doon, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita. Amen? Yan pinanggit na kanina, di po ba? In the beginning was the Word. Nananampalataya tayo na ang lahat ng bagay ay nalikha sa pamamagitan ng salita. Di ba? Genesis chapter 1. John chapter 1. Di ba? Sa pasimula, sabi doon nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng salita. Kaya tayo, kung meron tayong pananampalataya na unawaan natin ang mga bagay sa sanlibutan, sa pamamagitan o nalilang ang sanlibutan sa pamamagitan salita ng Diyos, at ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa hindi nakikita. Tingnan po ninyo. Kung meron tayong pananampalataya, makikita natin yung mga bagay na hindi natin nakikita, ay pwedeng ipakita sa atin ng Diyos. Praise the Lord. Amen? May mga bagay tayong hindi pa nakikita na pwedeng ipakita sa atin. I-reveal ng Diyos yung mga bagay na darating. Yung mga bagay na yan. Kung tayo meron pananampalataya sa Diyos. Verse 4, kaya natin. So sabi, dahil sa pananampalataya sa Diyos, sino po ito? Si Abel. Amen? Si Abel ay nag-alay ng mabuting handog kaysa inihandog ni Cain. Amen? Tignan nyo, kahit sa paghahandog, ipinapakita ng Diyos kung paano tayo dapat at karapat-dapat maghandog sa Diyos. Ay, yung iba kasi kinatipisugan na yung paghahandog eh. Di ba? Maraming mga mananampalataya, hindi ko alam kung mananampalataya talaga eh. Pagbibigay lang, kinatipisugan eh. Hindi nila alam na lahat ng bagay na meron sila ay galing sa Diyos. Di ba? Nakarapat dapat balikan din sa pamamagitan ng ating pagbibigay. Di ba? Dahil lang ba sa pagbibigay mo eh. Pero dahil sa pananampalataya yun. Kaya ka nagbibigay ng nananampalataya ka. Amen? Kaya nga dito, you cannot please God without faith. It is impossible to please God without faith. Kaya nga tinuturo sa atin dito na lahat ng ating ginagawa sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Diyos. Kaya sila kinalugdan sapagkat nakasunod sila sa Diyos. Amen? Kaya sabi nito si Abel ay nag-alay ng mabuting handog kaysa kay
Kain. Tignan nyo, ano ba yung inialay ni Cain? Pagkain. Ang inialay ni Cain ay mga karne, di ba? Mga karne. Masasarap na karne. Yun ang inialay niya. Yan ang inialay ni Abel. Gulay, di ba? Mga gulay lang, ano masarap pa yun? Karne o gulay? Eh ngayon, ang daming hindi kumakain ng gulay eh. Di ba? Pero nung kinalugtan si Abel, hindi dahil nag-alay siya ng gulay. At hindi rin kinalugtan si Abel dahil nag-alay siya ng karne na mas masarap. Di ba? Kundi ang inialay, kundi sila ay nag-alay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Kaya maging sa pag-aalay natin, kinakailangan niya na pinananampalataya na may iniaalay mo eh. Di ba? Dapat nananampalataya ka, Lord, ito eh, binibigay ko siya dahil may pananampalataya ako. Dahil umaasa ako na itong binibigay ko siya, magbibigay ng kaluguran sa iyo. Hindi naman dito usapin kung yan ay masarap o karne, malaki o maliit. Ang pinag-uusapan dito, para kalugdan tayo ng Diyos sa ating pagbibigay, yung ating pananampalataya na ginagawa natin ng ating pagbibigay. Hindi naman palakihan dito, di ba? Pag nag-ooperate ka ba, sasabihin ng Diyos, palakihan. May mga simbahan gano'n. Kapag ikay nagbigay ng malaki, pagdating ng kanilang ina-announce ka, ganito po ay nakapagbigay ng malaking halaga sa ating simbahan. Di ba? May ganun din. Okay. Pero sabi dito, si Abel ay tinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Naging matuwid nung si Abel ay tinilala at tinanggap ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang, diba? Tiyan po ninyo, kahit patay na, nagsasalita pa eh. Sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Diba? Nag-iwan na isang magandang huwaran. Kaya yung mga kapatid natin na uuwi sa Diyos at nabuhay sa pananampalataya, nakapag-iiwan sila, yung kanilang pananampalataya ay nagsasalita. Napapakinggan niyo ba yun? Happy birthday ho sa ating kapatid na si Brother Bird. Amen? Kahit nasa langit na siya, nagsasalita. Kahit nasa langit na, nag-share pa rin. Amen? Nagbabahagi pa rin ng pagpapala. Bakit? Dahil sa pamamagitan ng pananampalataya. Yan? O yung kanyang mga anak. Amen? Ito po ninyo, kapag kahit meron pananampalataya, itutuloy mo yan. Kaya dito, sabi ko, nagpatay na, nagsasalita pa. Itinutuloy yung pananampalataya. Amen? Kaya hanggang ngayon, naratingan tayo nito. Kung yung mga nauna sa atin, hindi pinagpatuloy ang kanilang pananampalataya, tumigil na, nung mga panahon ng unang iglesia, ang unang mga mananampalataya sa panahon na sila ay sinubong, sa panahon na sila ay pinersecute, baka hindi na nakarating sa atin ang pananampalataya. Di ba ba? Pero hindi sila natakot, nagpatuloy sila. Bakit? Dahil alam nila yung pananampalataya na meron sila. Okay? Kahit patay na, nagsasalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Kaya marami hong mga kapatiran natin, si Nanay Tita, di po ba? Na nakakilala sa kanya, yung pananampalataya na nagsasalita pa rin hanggang ngayon. Amen. Para sa ating mga mananampalataya, ang kamatayan ay kalubihan. Diba? Yan ay tagumpay. Kung ikaw ay namatay ka nang may pananampalataya sa Diyos, kaluguran ng Diyos yan. Amen? Ito mong pipigilin. Diba ba? Ipagpatuloy mo. Amen? Pagpatuloy mo yung pananampalataya, katulad ng pananampalataya ni Kuya Bert, di ba? Tinutuloy nila yung kanilang foundation. Amen? Napunin nyo, dahil may pananampalataya sila magkakapatid. Amen po ba? Dahil pinabahagi nila. Salamat sa Diyos at naging bahagi po tayo. Amen? Ang ating iglesia, bawat sa atin, naging bahagi sa buhay. At naging bahagi ng buhay natin si Kuya Bert sa ating pananampalataya. Amen po ba? Hindi kalubihan niya dahil ginamit sa Diyos. Okay? Kaya ang sasalita hanggang ngayon di ba? Di po ba? Naalala natin. Di po ba? Magbibigay sa atin ng memories.
o inspiration. Di ba? Na dapat natin sundin at sundan. Amen? Verse 5. Dahil sa pananampalataya, si Enoch, sino nakakilala kay Enoch? Amen. Si Enoch hindi dumanas ng kamatayan, ay hindi nakaranas ng kamatayan. Tignan po ninyo. Bakit? Bakit? Hindi siya nakita sapagkat tinuwa siya ng Diyos. Sinabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-dugod bago siya kinuha ng Diyos. Paano siya naging kalugod-dugod sa Diyos? Gumawa ba siya ng mabuti? Hindi ba siya nagkasala? O dahil nanampalataya siya sa Diyos? Amen? Hindi po ba? Bakit? Tignan po ninyo sa verse 6. Ito yung verse 6. Hindi maaari kalugdan at ng Diyos ang walang pananampalataya. We believe Enoch has faith in God. Amen? Pwede pala nang mangyari sa atin yun. Pwede pala tayong kunin ng Diyos na hindi dumanas ng kamatayan. Sabi dito, si Enoch, no? Kaya sabi niya, hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Dahil si Enoch, o dahil sa pananampalataya si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Kamatayan physical. Kasi hindi naman siya nakita eh. Hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Diba? Naging kalugod-lugod. Why? Because of his faith. Because of his faith. Hindi dahil nagbabanal-banalan tayo, dahil hindi nagiging matuwid tayo, hindi dahil maging mabuting tao tayo. But because of our faith to that. Amen? Yung ating mabubuting gawa, yung ating mga pagsunod ay bunga ng ating pananampalataya yan sa Diyos. Na kahit na sa panahong ito, bakit tayo sumusunod sa Diyos, hindi tayo natatakot. Sapagkat meron tayong pananampalataya na nagsasalita. Meron tayong pananampalataya na nagpapasunod sa atin para maglingkod sa Diyos sa kabila ng kahirapan. Amen? Sa kabila ng kawalan. Bakit natin nagagawa? Dahil gusto natin malugod ang Diyos sa atin. Ano kung wala kang mai-offering? Ano kung wala kang time? Ewan ko kung wala talaga kayong time at wala talaga kayong ma-offering o nagdadahilan lang kayo dahil yung pananampalataya ninyo ay yung pagsalitain. Dapat ang pananampalataya natin nagsasalita. Amen. O hindi lamang yun. Gumagawa. Sabi ni Santiago, ang pananampalatayang kulang sa gawa o ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Eh, dapat yung pananampalataya natin, buhay na buhay, nakikita sa gawa. We are called mananampalataya. Pinawag tayong mananampalataya dahil yung pananampalataya natin ay may gawa. Mahalaga po yun mga kapatid. Dahil sa panahon ito, huwag tayong papipigil, huwag tayo hindi na naman ikaw ang apektado niyan, hindi po ba? Ikaw lang ba na-apektuhan ng pandemya? Ikaw lang ba nawala ng trabaho? Ikaw lang ba ano yun, nag-undergo sa mga ECQ, GCQ, MECQ? Di ba lahat tayo? Hindi natin niladahilan yan dahil nag-ECQ, hindi lang doon dahil ito. Whatever things are happening to your life, your faith must be alive. Amen? Kaya ano nangyari sa atin? Basta yung pananampalataya natin sa Diyos ay buhay na buhay. Dahil, tingnan mo nyo. Okay? Ang sabi doon, ito, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos. At siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Amen? Amen. Pag hinanap natin ang Diyos, kaya sabi doon ng Matthew 6:8, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. If we seek the kingdom of God, we seek first the King. Amen? Before His kingdom. Amen? Di mo ba? Sino ba inuuna natin? Pag sinabing inuna natin, hinanap natin yung karan, sino ba ang mahari dito sa kaharian ito? Di po ba?
Sino unang hinahanap? Kahit dito sa church natin eh. Pag sa simbahan ko, sino unang hinahanap? O, di ba? Sino pastor dito? Amen? Di po ba? Ganun din sa kingdom ng God. Sa kingdom ng God, ang unang hinahanap before the kingdom is the king. Kayo nung kingdom to, kayo nung kaharian to. Di ba? At yung kanyang katwiran. At ang sabi dito, ang magbibigay gantimpala sa mga humahanap sa kanya. If we seek the king in his kingdom and his righteousness in the right. Amen? Seeking in the right. No? Pag naghahanap tayo, dapat hinahanap natin. Di po ba? Naobserbahan ninyo, sa inyo, pag naghanap kayo, di ba nakakasumpong kayo? Seek and you will find. Knock and the door was open unto you. Ask and it shall be given. Di po ba? That is the principle of the Bible. Na kapag naghanap tayo, natural, may matatakpuan tayo. Pag humingi tayo, mabibigyan tayo. Kapag kumatok tayo, ang pintuan ay pagbubuksan kung meron tao doon sa loob. Pero kung wala, kahit anong gawin mong katok. But in God's kingdom, sabi doon, and all these things shall be added unto you. Lahat ng bagay ay pagkakaloob sa atin kapag ito po ay ating hinahanap sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Diyos. Kaya kung lalapit tayo sa Diyos, maniwala tayo na mayroong Diyos. Manampalataya tayo, hindi lamang yung mayroong Diyos. Amen? Marami sa atin, naniniwala sa Diyos, pero hindi nananampalataya sa Diyos. So, iba ho yun. Parang ganito lamang ho yun. Tayo, sinasabi natin lahat. Kilala natin ang presidente ng Amerika. Di po ba? Kilala natin yung mga presidente. Presidente ng Pilipinas, kilala natin. Siyempre, di po ba ang tanong? Kilala ka kaya niya? Di ba? At kilala niya? Oo. Kilala ko ang Diyos. Ang tanong, nananampalataya ka bang may Diyos? O kilala mo lang ang Diyos? Then, kilala ka ba niya? Di ba? Binigyan ka ba niyang karapatang maging anak niya? Sa paano paraan? Ako naniniwala hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Ha? Kaya sabi ng Biblia, hindi lahat ay anak ng Diyos. Yes. Sino lamang ang naging anak ng Diyos? Sabi ng John chapter 1, verse 12. To those who believe, sa mga nananampalataya, sa mga nananalig, sa mga tumanggap, siya lamang ang pinagkaloobang maging, may karapatang maging anak ng Diyos. Hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Sapagkat si Diablo ay meron ding anak. Yun ang sabi doon. Sabi ng Panginoon, pumaroon kayo sa inyong ama. Diba? Ang ama ninyo ay Diablo. O, diba? May anak pala ang Diablo. So, masarap maging anak ng Diyos. Amen? Panatag ka. Diba ba? Panatag kang mamumuhay. Kahit na ang gulo na ng paligid, kahit na tagtad ka na ng pandemya, diba ba? Andun pa rin yung payapa. Amen? Kasi pag ang Lord ang ginawa mong Panginoon ng buhay mo, wala kang dapat kinatatakutan. Wala kang dapat takot, wala kang pangamba, wala kang doubt. Lalo na kapag meron kang pananampalataya, hindi ka nag-aalala. Amen? Nasabi nito, ang mampalataya siya at nagbigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Ang Diyos ang bibigay sa atin ng gantimpala. Huwag natin hanapin ang gantimpala kung kani-kanino. Sa Diyos natin hanapin. Amen? Delight yourself in the Lord and He will give you the desire of your heart. Amen? Pagka hinanap natin ng Diyos, siya magbibigay sa ating ng gantimpala sa lahat ng ating ginagawa. And I'm very thankful to God. Amen? Kung di tayo nanampalataya noon, kung di tayo nagtiwala noon, di po ba? Can we experience that life kind of ito, no? Pag ganito, di ba? Hindi.
Kasi kung ginamitan mo ng doubt ang lahat ng mga nangyari sa inyo, ba? Di po ba? Mahalaga na kung meron tayong pananampalataya, meron tayong gawain. Amen. Okay? So, hindi tayo pwedeng kalugdan ng Diyos kung wala tayong pananampalataya. Amen. So, sa lahat ng ating ginagawa, samahan natin ang pananampalataya, samahan natin ang pagmamahal natin sa Panginoon. Amen? Dahil balang araw, lahat ng ginagawa natin, gagapihan ng Diyos. Verse 7, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos. Tignan po ninyo dahil sa pananampalataya, tungkol sa mga bagay na mangyayari, ngunit hindi pa niya nakikita. Okay, let's speak about focus of Noah sa pinagagawa ng Diyos. Nakapokus siya, di ba? Sabi doon, 120 years, almost 120 years. Amen? Nakapokus siya sa pangangaral, nakapokus siya sa paggawa ng malaking arko. Kahit na ang dami-daming mga persecution, di po ba? Diba? Sabi doon, tungkol sa mga bagay na mangyayari kung hindi pinakikita, gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Hello, kapitid. Diba? Hindi pa siya sa dagat naggawa ng barko. Sa tuktok pa ng bundok. Amen? Tignan po ninyo yung ginagawa ng pananampalataya. Uutusan ka ng Diyos sa mga bagay na para bang imposibleng mangyari. Pagagawa ng Diyos yung mga bagay na pero bakit mo magagawa sapagkat ikay nananampalataya. Nananalig ka, naninindigan ka na mangyayari ang bagay. Ngayon, katulad ni Noah. Okay? Wala. Ayan. Dahil sa pananampalataya, pinakinggan ng Diyos. Pinapakinggan ng Diyos ang bawat isa na mayroong pananampalataya. Okay? Pinakinggan ni Noah ang babala ng Diyos. Ano yung babala? Di ba? Gumawa ka ng barko. Di po ba? Ang maligtas sa inyong pamilya, sa iba sumampalataya, maliligtas. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya kanyang pamilya maligtas. Sa pamamagitan niya, tulad na sa liputan, ngunit si Noe, hindi lang na matuwid. Dahil saan? Dahil gumawa pa siya ng malaking barko. Pananampalataya. Amen? Because of his faith. And his family. Kinalugdan si Noah o si Noe because of their faith. Because of his faith to God. Amen? Not because he is doing the good things. Hindi tayo siya gumagawa siya ng mabuting bagay. Dahil sa kanyang pananampalataya at pananalig sa Diyos. Tignan po ninyo, yung pananampalataya at pananalig sa Diyos, may buwa po yan. Pag-aaralan natin yan. Okay? Diba? Sabi doon, ngunit si Noe, hindi lang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Amen. How many years Noah built the ark? Almost 120 years. Ganun katagal. Diba? Wala silang ginawa, kundi tayo, di ba? Kahit pinutulig sana sila, kahit tinubudyan na sila ng mga tao, itong pamilya ni Noah na ito, naku, napakaano naman na ito. Di po ba? Magtatayo ng barko sa ibabaw pa ng bundok. Di ba? Alam niyo po ba kung saan ginagawa ang barko? O, diba? Hindi naman sa tubig di po ba? Amen? Hindi naman sa tubig ginagawa ang barko Nire-repair doon, pero yung pagtatayo talaga ng barko, wala sa tubig. Nasa pampang yan, nasa lupa. Pag nagawa na yan, sa kaya, diba? Minsan nanonood ako ng paggawa ng mga shipping na malalaki. Di po ba? Hindi sa tubig ginagawa. Sa lupa. Pag nagawa na, sa kanila dadalhin sa tubig. Di ba? That is faith of Noah. Amen? Siguro yung mga tao yan, nananampalataya. One of my story na lagi ko narinig, isang pananampalataya na meron. Sabi nga nun, meron mga tao na pupunta sa isang pagtitipon. At sa pagtitipon yan, napakaganda ng panahon. Kanina, nangyari ito kay mama No? Nangyari ito kanina kay mama. Ito So, ang sabi nung dahil maganda yung mga panahon, yung mga nagpuntahan doon, walang dalang mga payo. Pero may isang tao doon na meron siyang dalang payo.
Yun ang kanyang pananampalataya. Ganun siya ng tayo. Dahil lahat ng mga naging doon sa pagtitipon sa labas, di po ba, wawalan na lang. So sabi nila, di uulan yan, sikat na sikat ang araw, di po ba? Parang ganyan yung pananampalataya. Yung tao, tingnan, nakapokus sila doon sa ganda ng panahon. Amen? Diba? Pero yung isang tao na meron pananampalataya, sabi niya, kahit maganda yung panahon, magdadala ko ng tao. Diba? Sabi niya, ano gagawin mo sa pain? Tilig na tilig ang araw. Di po ba? Amen? Ganun pala ng palataya, meron tayong panindigan, meron tayong gawa. Eh bigla nga bumuhos ang ulan. No? Di silang may nakapalo. Amen? Parang si mama kaya, mga kalengke. Sabi niya, hindi, magdala mo yung panahon. Tapos nila. Sabi ko, hindi, magdala ka ng payong. Dala siya ng payong. Di po ba? O pag uwi niya, umuulan. Hindi pa tatagal bumuhos yung ulan. Amen? Di po ba? Kaya mahalaga yung pananampalataya natin para tayo maging matuwid sa harapan ng Diyos. Use your faith. Amen? Hindi yung mabubuting gawa. Tandaan natin, walang mabubuting gawa ang nakapagbigay ng kalungkuran sa Diyos. Amen? Unless you have faith. Unless you receive Christ, you receive Jesus as your Lord and Savior. Amen? Para kalugdan ka sa lahat ng gagawin. Pastor, hindi pala tayo kalulugdan ng Diyos sa lahat ng ating pagbibigay, pagtatapat huwag na tayong magbigay, huwag na tayong maglingkod, huwag na tayong gumawa ng mabuti. Manampalataya na lang tayo sa Diyos, kapatid. Yung ginagawa nating kabutihan, yung ginagawa nating pagsunod, yung ginagawa nating pagkakaloob, yung ginagawa nating pagtitipon, yung ginagawa nating lahat ng bagay ay bunga ng ating pananampalataya sa Diyos. Amen? Dahil alam natin ito'y nakalulugod sa Diyos. Bakit hindi mo gagawin? Diba? Pag ito'y nagbigay kayo ng maliit na bagay sa Diyos, that is your offering because of your faith. At kalulugdan ka ng Diyos. Amen? Katulad ni Abel. Inalugdan siya ng Diyos. Nag-aalay lang ng ang kanyang inalay ay gulay. Bakit? Dahil sumunod siya sa Diyos. Amen? Dahil nanampalataya sa Panginoon. Nakalulugdan siya. Okay? Kaya mahalaga yung pananampalataya. Amen? Kahit na imposibleng bagay yan. May imposible naman yung pinagagawa sa akin ng Diyos. Amen? Di ba? Pumisya ka na. Posible, parang hindi ko kaya gawin. But because of your faith, remember, because of your faith, amen? At dahil sa iyong pananampalataya, magagawa mo ang isang bagay. Amen? Dahil meron kang pananampalataya sa Diyos. Okay. Verse 8, dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham nang siya utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing pangako sa kanya. Amen? Because of the faith of Abraham, sumunod siya para pumunta sa lupaing ipinangako sa kanya. Sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya. Tignan nyo ha, because of his faith. Ano mga kapatid, dahil sa pananampalataya natin, mga bagay na hindi natin ang magagawa natin. Amen? Amen po ba? Because of our faith to God. Ako, anong alam ko noon? Diba? Nanampalataya ako sa Diyos. Dali niya ako sa Bible school, dali niya ako kung saan. I have faith. Because of the faith. Amen? Dahil sa pananampalataya ako sa Kanya, saan niya ako dinala na hindi ko alam. Amen po ba? Ay, kung di naman pandemya, baka nandun ako sa kung saan ako dali ng Diyos. Amen? Patik na. Ay, may pandemya. Sa buhay natin, pasalamatan natin ng Diyos. Amen? Kasi meron siyang ginagawa sa kabila ng nakakaranas tayo ng pandemya because of our faith. Faith is believing. Kaya nakapokus tayo sa ating pinaniniwalaan. Amen? Yung faith natin, nakapokus siya sa pinaniniwalaan natin na pwedeng mangyari po yan sa atin. Kahit na pandemya, hindi posibleng mangyari sa iyo yan. Pandemya ngayon, di ba? Taghirap ngayon, ang hirap kumilos ngayon, hindi mangyayari sa iyo, no? Kung kalooban niya ni Lord, kalooban niya yan, mangyayari yan because of your faith. Sabi doon, pumunta si Abraham, dahil sa kanyang pananampalataya, sumunod siya sa Diyos. Nang siya ikusan. Marami sa atin, inutusan ng Diyos, ayaw. Sabi ng Lord, inutusan kita. Dumalo ka sa gawain. Diba? Napakasimple. Diba?
Doubt. Takot, pangamba. Diba? Ay, ito mangyari sa akin, God's will, God's will. Amen? Pangyayari yan. Kaya nga siya sumunod eh. Kahit hindi niya alam yung pupuntahan niya. Sunod lang. Because you have faith. Amen? Sino ba naman sa akin dito? Marunong na agad. Wala, di ba? Pero yung faith natin. Amen? Because we have faith in God. Kaya nakikita natin nangyayari yung mga bagay na gusto ng Diyos. Okay. Verse 10. Sabi doon, dahil din sa kanyang pananampalataya, Abraham, siya na niraan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya. Tingnan niyo, pinangakuhan si Abraham ng lumang pangako, pero siya po ay naninirahan bilang, dayuhan. Hindi niya pa alam eh. Ha? Sa mga toda na naging tirahan niya, gayon din sina Isaac at si Jacob, at gayon din, ganoon din pangako. Tignan po ninyo, yung kanyang mga anak, wala kay Isaac, Jacob, and the di ba? Tribes, di ba? Nanirahan sila sa bansang ipinangako ng Diyos sa kanila, kahit sila hindi nila alam na sila'y dayuhan doon. Pero ibinigay ng Diyos. Amen? Di ba? Okay. Kaya dito sa pamagitan ng pananampalataya, saan man tayo dalhin ng Diyos, maging dayuhan man tayo. Basta't merong plano ang Diyos, mangyayari. Di po ba? Tayo pa rito. Kami, dayuhan na kami dito. Amen? For almost 11 years. Diba? Pero may magandang layo ng plano ng Diyos. Amen? Kahit na ngayong pandemya. Di po ba? Sabi nga namin mga lingkod minsan ng Diyos, talagang pag walang church, wala rin. Di po ba? Amen? Diba? Kasi ang mga Kristiano, pag hindi dumalo, wala eh. Salamat doon sa tapat naman, na kahit hindi nakakadalo, pinapadala. Pinapadalo nila yung padala nila. Amen? Kasi hirap kami ngayon, hindi kami makabiyahe. Diba? Pwede bang padaluhin na lang namin yung aming ipapadala? Oo, diba? Nakakarating. May paraan naman eh. Diba? May paraan. Kung hindi ka talaga, physically, hindi ka talaga makadalo, faith mo, padaluhin mo. Amen? Pakilusin mo yung pananampalataya mo. May paraan. At tulad ni Abraham, nang siya'y utusan ng Diyos, di po ba? Pumunta siya kahit hindi niya alam. Kahit ano, hindi niya alam ang mangyayari sa kanya. Pero because of his faith, yan. Di ba? Dahil sa kanyang pananalig, ito nila, nirahan bilang isang dayuhan. Siya pinangako sa kanya. Diba? Hindi niya, di ba? Hindi na naglapo. Nanirahan sa mga tolda. Di ba? Because of his faith. Hindi mo yung mga anak. Okay. Yung mga tao na ng palataya, ulang pa lang ano, parang mananampalataya. Yeah. Ulang lang ako na eh. Kanina ko pa inaan. Kaya ako pinagkamali lang, ulang pala lang eh. Pananampalatay. Palatay yung ito ba eh. Okay? Anyway, buti pa yung salita niya, may pananampalataya. Kahit kulang ano eh. Pananampalataya. Dahil ito sa pananampalataya, si Abraham nagkaroon ng kakayahan maging ama. Okay? Because of his faith. Kaya yung nga gusto magkaroon ng anak. Ayan, maging ama. Ayan, magkaroon kayo ng pananampalataya. Kahit siya'y matanda na, at kahit si Sarah ay hindi na maaaring magkaanak pa. Tingnan po ninyo. Amen? Sabi nito, nanalig siyang tuto pa rin ng Diyos ang kanyang pangako. Ano yung pangako kay Abraham? Diba? Magiging ama ng maraming bansa. Sabi niya, Abraham, ang iyong lahi ay magiging kasindami ng mga buhangin sa dalampasigan. Diba ba? At ang iyong mga, ay magiging sindami ng bituin sa langit. Dalawa kasi naging uri ng kanyang anak eh. Anak niya biological, anak niya sa spiritual. Amen? Ano yung mga anak ni Abraham sa spiritual? Yung mga nanampalataya sa Diyos. Amen? Sabi doon, at kahit si Sarah na matanda na, hindi na maaaring na, dahil siya ay nanampalataya sa Diyos, ano ginawa ng Diyos? Tinupad yung pangako ng Diyos. Amen? Huwag natin madaliin, minsan yung mga pangako ng Diyos sa atin. Yung iba naman, dahil ang tagal na ng pangako, may pinangako daw sa kanila ang Panginoon, which is talaga naman, sabi ng Lord, I will give you life and the abundance of life.
Meron ka ng buhay, pero wala ka namang abundance ng buhay. Ako, di ba? Gumagawa na sila ng kaparaan hanggang sa malayo na sila sa Diyos. Sila na naghahanap ng mga bagay na kailangan nila na dapat ang unahin nating hanapin ay ang mga bagay ng Diyos. Okay? Sabi doon, tinupad ng Diyos yung pangako nila. Pangako niya, di po ba? Kahit nainit si Abraham, nainit siya. Di po ba sa tagal eh? Nainit siya, na ginawa niya. Di ba yung kanyang, alilang babae na si Agar, di ba? Sabi ni Sarah, tagal naman ang pangako ng Diyos. Hanggang ngayon, matanda na tayo, di pa tayo nagkakana. 25 years na. Di mo ba? How many years you are waiting for the promises of God? 1 year, inip ka na? Yeah? How many years you have been planting the seed? No, tanim ka lang ng tanim ng mga buti. Ako nga ho, mahilig ako magtanim ng mga buto eh. Nakapagtanim na ako ng buto ng dates. Galing sa Dubai. Yung pinakain, yung dates na, bunga na yun ha. Diba? Ang ginawa ko, nipo ko yung mga buto, saka tinanim ko. Nagbunga ho. Ay, ang hirap ng dates dito, di ba? Wala. Pero kung nakapamunga ako, nalaki na eh, ganun na. 3 piraso. 3 piraso. Isa, yung una pa lang isa, tumubo. Tapos, pangalawa, meron ako yung tinubo ulit. Nagbunga ulit. Kanya nga lang, hindi ko alam kung sinasadya, may kumuha. Akala siguro kung ano lang yung kinuha. Malalaki na ngayon, meron na, ganyan kalaki. 2 pa lang yung kanyang dahon, ang tagal na nun. Magtataon na bilang, ganito pa rin kalaki. Di mo ba? Nasa paso namin. Tapos minsan kumain din ako ng durian. Nakapagpatungo din ako ng puno ng durian. Ganun na kalaki. Ngayon may tinutubo ko dyan, seedless. Seedless na ubas. Ano yun? Bubunga ba yun? Hello? Pag nagtanim ka ba ng ubas na seedless, tutubo ba yun? Paano ba magbunga paano magtanim ng seedless? Kung wala namang buto, paano may tatanim? Amen? Pero because of your faith, amen? Yung seed natin na itinatanim sa gawain ng Diyos na hindi natin nakikita sa ngayon at sa kasalukuyan, pero inaasahan natin na mangyayari yan sa kalooban ng ating Panginoon. Amen? So, huwag tayo magsasawa. Sabi doon, maninindigan tayo. Mananampalataya tayo. Maninindigan tayo doon sa ating mga itinatanim sa gawain ng Diyos. Ng mga buto. Kung ano man yung buto na yan. Kahit seedless pa yan. Kung meron kang pananampalataya, magbubunga yan. Amen? Ako na meron na din ako. Minsan binigyan ako na isang kaibigan ko na isang avocado na ang bigat ay 1.5 kilos isang bunga avocado. Laki. Sabi ko, itong buto nito, tumubo yung buto. Laki, malaki pa sa palad ko. Talaga 1.5 kilo, tinimbang ko pa 1.5 kilos. Sabi ko, ayos na. Alam nyo, siya, nag-sprout na, tumaki na. Ngayon po, dinala ko doon sa Tanay, ang laki na puno. Pinapasyal ako, pag ako nagpupunta rin, ako pinapasyal na. Laki na. Di ko alam kung taon may bibilaan bago magkabunga. Di ba? Pero at least, 10 years. Praise the Lord. Amen? Ilang taon na po ba? Di ba? Mga 3 years na yan tayo, pero malaki na siya. Amen? Huwag tayo magsasawa. Si Abraham, hindi nagsawa. Bakit? Yung pangako ng Diyos ay tutuparin niya. Amen? Kahit abutin niya ng 20 years, kahit abutin niya ng 40 years. Dahil ang Diyos kapag nangako, hindi siya katulad ng tao na napapako. Amen? Na nakalilimot. Amen po ba? Marami tayong mga pinangako sa Diyos. Nagagawin natin ang mga bagay na ito, nakalimutan na natin. Pero tandaan natin ng Diyos, sabi niya, tutuparin niya ang kanyang pangako sa bawat nananalig sa akin. Amen? Kaya kung nagtanim tayo noon, ano tinanim niyo noon? Kaya po, maasa ko na yung tinanim kong dates. No? Alam niyo yung
days ang puno niya, parang yung palm tree. Di po ba? Parang palm tree, matagal kayo sa disyerto yung nabubunga eh. O, meron tayo ditong dalawang palm tree, pero hindi siya dates. No? Eh, tinanim ko rin mo yan. Di po ba? O, nanampalataya rin ako dyan eh. Sabi ko ito, kinuha ko na sa kabilang church, nalalaglag ko sa kanilang tapat ng bunga niya. Kinuha ko ng dalawa, tumubo. Yan eh. O ako nga rin, nung araw naalala ko, nung ako yung tatrabaho pa sa isang company, doon sa bahay ng may-ari, meron doon isang puno ng duha. Yan, puno ng duha. Yung palang malalaking puno ng duha, no, isa-isa lang kung mamumaya, ganito kalalaki. Ganyan kalalaki yung bunga ng mga duha special eh. Isa-isa lang yun. Minsan, yung boy niya, humingi ako ng isa. Ay ko, ginawa ko na isa niya. Anong ginawa ko? Tinanim ko yun doon sa tabi lang, yung saan lang doon. Tumubo. Tapos, pinauwi ko ng probinsya. Oh, tumubo rin sa probinsya. Sabi nung aking hindi pa nga yan lumalaki eh. Kinukuha ng agad. Namunga, maliit pa lang, nagbubunga ng duhat na kaisa-isa. Hindi pa nga nahihinog yan, kinukuha na ng mga bata. Ganun din tayo. Pag may tinanim tayo sa Diyos, umasa tayo na mangyayari. Kapag may pinasabi, umaasa tayo sa mga bagay na hindi natin nakikita pero mangyayari. Kung meron pa tinanim. Una, yung pananampalataya mo. Mahalaga yung pananampalataya natin katulad ni Abraham. Abraham and Sarah is waiting. Diba? Okay? Ayan. Kaya ang isang taong may tuturing na halos patay na ay nagmula sa isang lahi na naging sindami ng bituin sa langit. Napunin nyo patungkol ko ito kay Abraham, di po ba? Na halos patay na, bakit? Ugot-ugot din. Ganun ba yun? Wala naman pag-asa. Kaya anong ginawa ni Sarah, di ba? Yung kanyang katulong para mangyari ng pangako ng Diyos ito. So, sipingan mo na, pagkaanak kayo nito ng aking anak. Hindi naman anak sa pangako Di ba? Si Ismael? Kaya laging galit si Sarah. Diba? Pero yung sabi doon, maging sindami ng bituin sa langit at di mabilang na buhangin sa dalampasigan. Yun ang naging anak niya. Nagsimula sa isa. Di po ba? Bakit? May pangako ang Diyos Amen po ba? Sa atin, may pangako ang Diyos. Magbubunga yan. Okay? Waiting lang. Okay, verse 13, the last verse. Sabi dito, silang lahat ay namatay na may pananampalataya. Sino yung namatay? Mula kay Abel, amen? Namatay na may pananampalataya. Kay Enoch, hindi man nakadanas ang namatay. Di po ba? Kinuha ng Diyos. Si Noah, di po ba? Nanampalataya. Si Abraham, at marami pa. Sabi doon, silang lahat ay namatay na may pananampalataya. Hindi nila nakamtan ang pinangako ng Diyos. Tignan po ninyo. Hindi nila pinakamtaan ang ngunit natanaw nila iyon. Okay? Tignan po ninyo. Mula sa malayo, tinuturing na natanggap na nila. Yun yung pananampalataya ng verse 1. Kapag may pananampalataya ka, kahit kamatayan mo na, hindi mo pa nakikita, pero natatanaw mo. Amen? Natanaw nila. Sabi doon, pinangako ng Diyos. Ngunit natanaw nila iyon. Mula sa malayo, tinuturing na natanggap na nila. Yun ang pananampalataya. Parang ito yun, na-enjoy mo na. Di ba? Na-enjoy mo na yung pananampalataya, yung bunga ng pananampalataya, na-enjoy mo na. Kahit wala pa. Amen. Pero ang nakatanaw mo, sinasabi mo, mangyayari yan. Di ba? Okay? Yun, mula sa malayo, tinuturing na tanggap nila, kinilala nila, sila yung mga dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. Saan mo yun? Speak about the heaven. Amen? Not on earth. Sabi ng Bible, do not focus your eyes on the things was destroyed. Amen? Huwag tayong focus yung mga bagay na paningin natin sa mga bagay na nasisira, naluluma, nawawala, naglalaho. Kundi iputo natin ang ating paningin sa bagay na hindi nasisira. Sino lang po ang hindi nasisira? Amen? Si Jesus. Kaya sabi ng Hebrew, look unto Jesus, the author and the finisher of your faith. Do not look unto your brother and your sister, even though they have pain. Amen? Do not look into them. Do not look into the world and what happening right now in the world. Amen? Huwag tayong pumukus dyan. Huwag natin pumukusan yan yung pandemya, huwag natin pumukusan yan.
Amen? Kung tayo din lang makapokus, tignan nyo, ang dami mga natatakot ngayon. Di ba? Pumokus tayo sa plano ng Diyos, pumokus tayo, manampalataya tayo sa Diyos, sa mga bagay na gagawin sa iyo ng Diyos, yun ang pananampalataya. Ano mo, amen? Hindi yung mga bagay ng mundo. Lahat ang yan mawawala, sabi ng Biblia. Ang mananatiling tapat hanggang wakas ng may pananampalataya, even though they die. And they have faith. Amen? Hindi mo ba? Hello? Ganun kahalaga yung pananampalataya ko natin, mga kapatid. Kaya kung may pananampalataya ka ngayon, pumokus ka. I-focus mo yan. Mahalaga yung pananampalataya natin. So that tayo po ay kalugdan ng ating Panginoon. Amen? Di ano mo patuloy ka naghihirap. Di ano mo patuloy ka nag-persecute. Di ano mo patuloy ka ganyan ang buhay mo ang mahalaga. May pananalig at pananampalataya sa Diyos. Dahil ka tinawag ng Panginoon, sabi niya sa Pagod, dahil ka tinawag ng Diyos. Amen? Pagpatuloy mo yan. Amen po ba? At dahil ka tinawag ng Diyos ay kaliligtas ng bawat isa atin. Amen? Tinawag tayo ng Diyos para maligtas. Hindi tayo tinawag ng Diyos para kung saan mga bagay lamang na hindi makapagpibigay ng kaligulan sa Diyos. So, gamitin natin ang ating pananampalataya, mga kapatid. Ang pananampalataya ito. Amen? Ang magpapatibay sa atin kahit ang dumadanas po tayo ng pandemya. Dahil may kapananagat tayo because of our faith. Tandaan natin. Tugunan natin ang pananampalataya natin sa Diyos para tayo ipalugan at magawa natin yung mga bagay na pinagagawa sa ating Diyos. Hanggang di pa tayo bumandragin sa lupa. Amen? Hawak ba natin ang buhay natin? Hindi ba? Hindi naman. Can we extend our life because of the anxiety, because of the unsure? Di ba? Hindi naman. Kapag aalala sa mga bagay, hindi naman natin madadagdagan, sabi ng Biblia. Madadagdagan nyo ba? Kahit isang siko ang inyong buhay sa pamamagitan, sa pamamagitan ng inyong pag-aalala? Di ba hindi? Kaya huwag tayo maging maalala. Di ba yung mga bagay na nangyayari? Doon ang focus the things that happen right now. Amen? But use your faith. Amen? So that the Lord will please at malugod siya sa lahat ng ginagawa natin. Kaya continue to use our faith to God. Stand in your faith. Amen? Stand in our faith to God. At we believe all things that happen right now. Amen? Yung mga nangyayari sa mga panahon ito ay hindi matutumpasan ng mga panahon mangyayari siya. Amen? Gawin natin yung mga bagay na bunga ng ating pananampalataya. At gagawin ng Diyos, tuto pa rin ng Diyos. Amen? Yung kanyang ipinangako. Hindi lamang kay Amang Abraham, kay Isaac at Jacob, kundi sa lahat ng kanyang kinaapo-apo. At tayo doon. At bilang na tayo doon sa mga mananampalataya, sa mga sumasampalataya sa atin. Naman mo kapatid kay Kristo, sa inyong mga nasa tahan, nakikinig kayo ngayon. Amen? Gamitin natin yung panatalo sa pananampalataya natin sa Diyos. Na makapagbibigay ng kaluluran sa Kanya at yan ang bubunga ng mga bagay na gagawin natin para malugod ang ating Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Purihin ng Diyos sa Kanyang papuri. Pagkawa natin ay pangalan ito. Sa doon pagbuhos ng ulan sa labas. Kaya natin bubuhos sa ating mga buhay, sa ating kaisipan, sa ating mga puso, ang pananampalataya ng nagalit sa atin. Purihin ng ating Panginoon. Tayo po yung manalangin. Hallelujah. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, ngayong umaga nito. Sapagkat pinupuno mo ang aming mga buhay ng iyong mga salita ng may pananampalataya, pananalig sa iyo. Panginoon, salamat po. Patuloy namin dalangin, nawa o Diyos, ang iyong mga salita na aming napakinggan ay magbigay sa amin ng lalo pang antas ng aming pananampalataya sa iyo.
Kapag nagsabi doon, Panginoon, sa pamamagitan ng pananampalataya, pakikinig, ang pananampalataya ay dumarating. Lord, salamat po. Sino man sa amin nakakaranas ngayon, tinusubok ang aming pananampalataya o pananalig sa iyo. Dalangin namin na lalong maging matatag, malakas, malusog ang kanilang pananampalataya sa iyo. Salamat po ngayong umaga nito. Sa mga kapatid namin na nakapakinig, nakasama po namin ang puling ng Panginoon, ay ibigay nila, ilagat nila ang pananampalataya na narapat. Mabuhay po kayo, patuloy kayong mapaglingkuran, patuloy kayong sundin ng bawat isa. Salamat po sa umaga. Sa iyo lamang ang lahat ng kapulihan, kalulit at karangalan. Sa matamis ang mga pangyayang pangalan ng Yesu Kristo, ang aming Panginoon, narinig tagapagligtas, kinasampalatayanan na aming Panginoon na lahat. Ito po ang aming sa. Tayo po lahat ay magsabi ng Praise God, palapakan natin ang